Welcome back po sa Panahon TV Weekend Edition. Ngayong umaga po ay makakapanayam natin si weather forecaster Meno Mendoza para gabayan din tayo sa magiging lagay ng panahon sa mga susunod na oras at araw. Good morning, Mr. Mendoza. Magandang umaga din, Jessie, at magandang umaga sa ating mga manonood. Mr. Mendoza, unahin na po muna natin ito nga binabantayan nating tropical depression na nasa labas po ng Philippine Area of Responsibility. Sa kasalukuyan, gaano po ba kalayo ito mula sa boundary ng Pilipinas? At inaasahan ba natin na lalakas din ito tulad ni Typhoon Florita? At kailan po ba natin nakikita na posibleng pumasok ito sa loob ng Philippine Area of Responsibility? Sa kasalukuyan, itong ating tropical depression, ito ay nasa layong 2,080 kilometers simula doon sa silangang bahagi ng Southern Luzon. At ito ay nakikita natin na posible pa rin lumakas dahil sa karagatan pa nga ito. At inaasahan din natin na papasok ito sa ating Philippine Area of Responsibility between Sunday night hanggang early morning ng Monday. So sa mga kababayan natin, paghandaan po natin dahil posibleng nga pumasok ito dito sa Pilipinas, yan po ay Sunday evening hanggang sa Monday morning. At asahan po natin na posible rin na lumakas ito dahil hanggang ngayon ay nasa karagatan pa rin to. Pero kasalukuyan, nasa labas pa rin po ito ng Philippine Area of Responsibility at wala pa rin naman direktang epekto sa bansa natin. Mr. Mendoza, kapag po ba itong tropical depression, once na pumasok sa loob ng bansa, paiigtingin ba muli nito yung hanging habagat at ano po ang magiging dalang panahon nito sa mga apektadong lugar? Kapag pumasok na itong ating depression, aasahan natin na magkakaroon tayo ng mga pag-ulan dito sa bahagi ng Visayas at dito sa Mindanao. Magiging maulan tayo dahil sa magiging hahatakin ng ating tropical depression ng ating hanging habagat. So yan nga, asahan natin na sa pagpasok nito nga tropical depression na binabantayan natin sa labas ng PAR ay posibleng ang hatakin nito yung hanging habagat at makakaranas ng maulan na panahon itong Visayas at Mindanao. Mr. Mendoza, bilang napag-uusapan na rin po natin itong bagyo na inaasahan nga natin, ngayong month ng July mababa po ang bilang ng bagyo kumpara sa climatological records ng Pag-asa na 3 or 4. Ano po ba ang naging dahilan bakit lesser tropical typhoon or cyclone ang mararanasan natin ngayong buwan ng July? Nakabawas ng percentage o yung bilang ng ating bagyo, itong inaasahan natin na pagkakaroon ng development ng El Nino sa dahilan nga na nagkaroon tayo ng mga heating na itong 60% ngayong June, July hanggang August. Ayan mga kababayan, ngayon po medyo mababa yung bilang ng bagyo na mararanasan natin dahil nga meron tayong 60% na probability na maganap nga ito nga El Nino phenomenon. Mr. Mendoza, pag-usapan naman po natin ito nga mga pagbaha, madalas na po ang mga nangyayaring pagbaha dulot nga ng malalakas na pag-ulan at partikular nga nangyari po ito dyan sa may Mindanao, partikular po sa may Davao del Norte. Ngayon po kahapon, napag-usapan po natin ano ba yung mga dapat gawin bago ang baha. Ngayon naman po, ano po ba yung mga dapat gawin kapag tayo ay nakatanggap na ng warning? Kapag nakatanggap na tayo ng warning, maging alerto sana tayo sa posibleng pagkakaroon ng baha sa dahilan na ang mga lupa nito ay saturated na, gayon na rin yung posibleng pagkakaroon ng mga pagguho ng lupa dahil nga saturated ng ating mga lupa. Then patuloy tayong makinig sa ating radio at sa mga local official for possible announcement ng mga emergency na gagawin natin. Then mag-imbak tayo ng mga tubig na inumin dahil posibleng makontaminate ng baha ang ating mga pinagkukunan. Kaya't mas magandang mag-store ng tubig. Then kung yung ating mga gamit sa bahay, kailangan natin ilagay sa matataas na lugar upang hindi mabasa. Then gayon din itong ating mga alagang hayop, ilipat natin sa matataas na lugar upang hindi sila malunod. Then kung makatanggap tayo ng advice na lumikas tayo, gawin natin para sa ating kaligtasan habang pwede pa tayong dumaan sa mga kalsada na posibleng bahain.
Narinig nga natin mula kay Mr. Mendoza yung mga dapat gawin kapag tayo ay nakatanggap na ng warning kaugnay nga sa mga pagbaha. Isa dito ay dapat hindi po tayo magpanik. At para hindi po tayo magpanik, syempre dapat po ay lagi tayong updated sa lagay ng panahon. Mr. Mendoza, ngayong araw po ay makakaasa na po ba tayo sa magandang panahon? Ano po ba ang nilalaman ng inyong 5 a.m. weather forecast? Ngayong araw na to, dahil sa patuloy na naaapektuhan ng Intertropical Convergence Zone, itong Mindanao, ay inaasahan natin na itong Mindanao, kasama na ang Palawan, magkakaroon tayo ng mahina hanggang sa katamtamang mga pag-ulan at pagkulog-pagkidlat. Samantalang dito naman sa Metro Manila, kasama na yung nalalabing bahagi ng ating bansa, magkakaroon lamang tayo ng bahagyang maulap na kalangitan hanggang sa maulap at may mga pulo-pulong pag-ulan at pagkidlat-pagkulog. At ayan nga, narinig nga natin mula kay Mr. Mendoza makakaranas pa rin po tayo ng mga pag-ulan ngayong araw. Kaya importante po na magbaon tayo ng payong tuwing lalabas ng bahay. Maraming salamat po, Mr. Mendoza. At nakasama nga po natin si Pag-asa Weather Forecaster Meno Mendoza. At ngayon naman po, alamin naman po natin ang update mula sa National Disaster Risk Reduction and Management Council. Kaugnay sa tumaob na bangka sa karagatan ng Polillo Island as of July 11 report, isa ang nakaligtas mula sa nasabing aksidente, habang dalawa naman ang hindi pa matagpuan hanggang sa kasalukuyan. Yan ay sila Edgar at Carlito Villanueva, residente ng barangay Kahimot, Romblon. At ayun nga, medyo nabawasan ang mga pag-ulan na nararanasan natin ngayon dahil wala naman tayong weather disturbance sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Kaya naman, kamustahin natin ang level ng tubig sa mga dam dito sa Luzon. Meron tayong tatlong dam dito sa Luzon. Sinisimulan natin yung bantayan nitong nakaraang tag-init. Ito nga po ay ang Magat, Pantabangan at itong Angat Dam. Unahin na po muna natin itong Angat Dam. Ang Angat Dam po, dyan po natin kinukuha ang water supply natin dito sa Metro Manila. At yan din po ang nagbibigay ng irigasyon dyan sa Bulacan. At para po sa ating Angat Dam update, dito po sa ating Angat Dam atin makikita po natin na muli na naman pong bumaba ang level ng tubig dito sa Angat Dam mula po sa 164.61 meters na level ng tubig. Kahapon po alas 6 ng umaga ay nasa 164.29 meters na lamang ito at nagkaroon po ng negative 0.32 meters na water deviation sa loob po yan ng 24 oras at hanggang sa ngayon ay nananatili pa rin po sa critical level itong Angat Dam. Puntahan naman po natin ito nga Magat Dam. Ang Magat Dam po ay isang multipurpose dam din po at yan po ay nagbibigay din ng supply ng enerhiya, ganun din po ng irigasyon para dyan sa Isabela. So para po sa ating Magat Dam update, tingnan po natin ang ating Magat Dam update. Kung makikita po natin ay bumaba rin ang level ng tubig dito sa 162.59 meters mula po sa 163.07 meters na level ng tubig noong July 10. At kung makikita natin, medyo malapit na rin ito sa low water level nito na 160 meters. At puntahan naman po natin ito nga Pantabangan Dam. Ang Pantabangan Dam po, dyan naman po kinukuha ng Nueva Ecija ang kanilang irigasyon, ganun din ang kanilang enerhiya. At para po sa ating Pantabangan update, kung makikita po natin, nagkaroon po ng deviation or water deviation na 0.01 meters. Ibig sabihin po, at medyo tumaas o bahagyang tumaas ang level ng tubig dito mula po sa 177.24 meters kahapon po alas 6 ng umaga ay umakyat po ito sa 177.25 meters. Asahan nyo po na sa kabila ng mga pag-ulan na nararanasan natin ngayon ay patuloy pa rin po natin babantayan itong mga pangunahing dam dito sa Luzon hanggang sa makarecover po ito. At ngayon naman po alamin natin ang magiging pagtaya ng temperatura dito sa bansa. Unahin po natin sa Luzon, dito po sa Baguio City meron tayong 16 to 25 degrees Celsius at asahan din po natin dyan yung fair weather, liban na lamang sa mga pulupulong pag-ulan o pagkidlat at pagkulog. At dito naman po sa Tuguegarao, meron po tayong 25 to 36 degrees Celsius at asahan din po natin dyan yung mga isolated cases of rain showers and thunderstorms. At para naman po dito sa Visayas, dito po sa may Iloilo at Bacolod City, meron po kayong 24 to 32 degrees Celsius at asahan din po natin dyan yung mga pulupulong pag-ulan o pagkidlat at pagkulog. At para naman po dito sa Tacloban, meron po kayong 24 to 33 degrees Celsius. Ganun din po nga asahan natin dyan, good weather condition. At dumako naman po tayo dito sa Mindanao.
Sa Cagayan de Oro City, meron po kayong 23 to 33 degrees Celsius, habang sa Metro Davao, meron po kayong 24 to 33 degrees Celsius. Asahan din po natin na mataas ang tsansa na makaranas kayo ng mga pag-ulan, ganun din ang pagkidlat at pagkulog. At dito naman po sa Zamboanga City, meron po kayong 24 to 34 degrees Celsius. So yan po yung aasahan nating lagay ng temperatura dito sa bansa. At kamustahin din po natin ang magiging lagay naman ng temperatura sa mga piling lungsod sa bansa. Dito po sa Cabanatuan, meron kayong 26 to 34 degrees Celsius, habang sa Calapan, asahan po natin dyan ang 24 to 32 degrees Celsius. Sa Dipolog, meron naman po kayong 25 to 33 degrees Celsius. Asahan din po ang ganyang agwat ng temperatura sa Kidapawan. Habang sa General Santos City, meron naman po kayong 24 to 33 degrees Celsius. Magbabalik pa po kami matapos ang ilang paalala.